Kabanata 201. Huwag kang mag-alala, madam. Ako na ang bahala, magalang na sinabi ni Travis, hindi umalis. Kabanata 201. Huwag kang mag-alala, madam. Ako na ang bahala, magalang na sinabi ni Travis, hindi umalis ang mga mata niya kay Lillian. Bilang ang young lord ng Lloyd family, marami nang nakilalang magagandang babae si Travis sa buhay niya. Gayunpaman, nagulat siya sa makapidyo hiningang kagandahan ni Lillian. Para siyang isang anghel sa lupa. Lillian, magpasalamat ka kay Mr. Lloyd. Si Evelyn, na nabasa ang nasa isip ni Travis, ay agad na pinagsabihan si Lillian. Ang may kasal si Lillian kay Travis ay mas maganda kaysa sa makuha ang isang $10 billion project. Kung sa bagay, ang Lloyd family ay ang top elite sa Dragotha na lubhang napakayaman. Ang isang $10 billion project ay baliwala kumpara sa pagpapakasal kay Lloyd. Subalit, mukhang nagulat si Lillian at sinabi niya kay Travis na, Mr. Lloyd, nagpapasalamat ako sa pagmamagandang loob mo, pero kalimutan na natin ang tungkol dito. Ms. Lillian, masyado kang mabait. Hindi ka pwedeng maawa sa taong naging dahilan para mawala sa iyo ang $10 billion project. Isa pa, sinubukan niyang magpanggap na tatay mo. Walang kapatawaran ang ginawa niya. Pagkatapos, malamig na sinabi ni Travis na, guys, arestuhin niyo siya. Nagkimkim ng galit si Travis noong hindi siya pinansin ni Hydra. Bukod sa may lalabas na niya ang galit niya sa pamamagitan ng pagpaparusa kay Sebastian, makukuha din niya ang loob ni Lillian kapag ginawa niya yon, ika nga killing two birds with one stone. Agad na kumilos ang apat na mga bodyguard nang matanggap nila ang utos ni Travis. Hinawakan ng dalawang bodyguard ang magkabilang braso ni Sebastian. Mahusay sa pakikipaglaban ang apat na bodyguard, sila ay mga advanced level na mandirigma na sinanay ng Lloyd family. Mukhamang hindi pinag-isipan ang mga kilos nila, ngunit hinaranggan nila ang lahat ng posibleng daanan ni Sebastian, dahilan upang hindi siya makatakas at hindi makalaban. Subalit, walang balak si Sebastian na iwasan ang mga bodyguard. Hinayaan niya ang dalawang lalaki na hawakan ang mga braso niya. Kasabay nito, biglang bumugso ang enerhiya mula sa katawan niya. Nakarinig sila ng malakas na tunog nang tumilapon ang dalawang bodyguard sa malayo. Habang nasa ere sila, samukaesa ng napakaraming dugo at makikita ang takot sa kanilang mga mata. Namutla ang natitirang dalawang bodyguard at umatras sila sa takot. Hindi makapaniwala ang lahat sa ginawang pag-atake ni Sebastian. Isang Grandmaster. Nagulat si Travis. Noong una ay inisip niya na isa lamang payaso si Sebastian na malakas ang loob, hindi niya kailanman inasahan na isa pala siyang Grandmaster. Hindi lang si Travis ang nagulat sa katotohanang ito. Ang mga taong kapareho ng katayuan ni Travis ay may kaalaman tungkol sa mga mandirigma, at natural, naiintindihan nila ang nakakatakot na kapangyarihan ng isang Grandmaster. May kakayahan man ang mayayanan na umupo ng ilang mga mandirigma bilang mga bodyguard nila ngunit hindi kailanman ang isang Grandmaster dahil masyadong silang mapagmataas para pagsilbihan ang kahit na sino. Tanging ang mga top elite ang may kakayahang umupo ng isang Grandmaster, at kahit na ganoon, kailangan nilang magbigay ng VIP treatment sa Grandmaster na iyon. Higit pa rito, madali lang para sa mga Grandmaster ang kumita ng pera. Kung gusto nilang gawin ang mga kahilingan ng mga pamilya ng mga elite, gagastos ng napakalaki ang mga pamilya para lang masiyahan sila. Ang isang Grandmaster na nagdesisyong sumali sa militar ay madaling mapopromote bilang isang general, o maging isang God of War. Mukhang pareho lang ang isang mandirigma sa isang Grandmaster, ngunit napakalaki ng pinagkaiba nila. Ang mga Smith ang pinaka-nagulat. Narinig na nila ang tungkol sa mga kakayahan ni Sebastian, ngunit hindi nila inasahan na isa pala siyang Grandmaster na kapantay ng isang God of War. Kaya naman pala malakas ang loob mo. Isa ka palang Grandmaster. Puno ng pagnanais pumatay ang mga mata ni Travis. Nanatiling kalmado si Sebastian at sinabi niya kay Travis na, Travis Lloyd, huwag mo akong hamanin. Wala itong magandang may dudulot sa'yo. Pinagbabantaan mo ba ako? Nangungot siyang tumawa si Travis.
Talagang kakaiba ka para maging isang Grandmaster sa napakabata mong edad. Pero dapat matuto kang magpakumbaba sa harap ko. Anyway, dahil sa paghihirap na pinagdaanan mo sa pagsasanay, bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Kapag lumuhad ka at sumumpa ng katapatan sakin, hahayaan kitang mabuhay. Kabanata 202. Nagmataas si Travis, kampante siya sa kanyang kakayahan. Ginawaran siya ng titulo na Noble Young Master, hindi lang dahil sa isa siyang batang lord mula sa Lloyd family. Higit sa lahat, may sapat siyang talento upang makapasok sa Grandmaster realm noong 20 taong gulang pa lang siya. Bihira ang ganoong talento sa Dragotha. Ngayong 27 taong gulang na si Travis at isa na siyang middle stage Grandmaster na makapit nang maabot ang late stage, mababa ang tingin niya sa ibang mga Grandmaster. Lumakas ang loob ni Evelyn dahil sa kumpiyansa ni Travis, at sinigawan niya si Sebastian Wilder, ano ngayon kung isa kang Grandmaster? Wala ka pa ring kwenta kumpara kay Mr. Lloyd. Nagmadaling makisali si Lyra. Tama si Tita Evelyn. Si Mr. Lloyd ang pinakamahusay sa lahat. Magmula sa background ng pamilya niya o sa individual niyang talento, napakalayo ng agwat niya sa'yo. Dapat lumuhad ka sa harap niya kung gusto mo pang mabuhay. Hinihiling ni Travis Ilyod ang katapatan ko. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ngumisi si Sebastian. Gusto sana niyang palampasin ang mga ginawa ni Travis dahil pinadalhan siya ni Travis ng magagandang bagay bilang regalo kamakailan. Subalit, naubos ang pasensya niya matapos niyang masaksihan ang pang-uudyok ni Travis. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ng ganyan si Mr. Lloyd. Lumapit si Lyra kay Travis nang may mapang-akit ng ngiti sa kanyang mukha. Mr. Lloyd, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa isang walang kwentang talunan na gaya niya. Patayin mo na siya para hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na galitin ka ulit. Habang nagsasalita ay hindi niya nakalimutang idiin sa braso ni Travis ang malalambot niyang dibdib. Bilang batang Panginoon ng pamilya Lloyd, nakita ni Travis ang isang patas na bahagi ng mga kababaihan, ngunit bihira itong makakita ng babaeng kasing ganda ni Lyra. Bukod dito, nagdadala siya ng kakaiba at nakakaakit na amoy. Kasabay ng pagtatangka nitong akitin siya, nakita niyang hindi siya mapaglabanan. Bumilis ang kanyang paghinga habang nilalabanan niya ang gana na gawin siya doon at pagkatapos ay dahil mayroon siyang seryosong negosyo na dapat harapin sa sandaling ito. Pinandilatan niya ng mata si Sebastian at malamig na sinabi, hindi mo pinahahalagahan ang iyong pangalawang pagkakataon at kinausap mo ako. Humihingi ka ng kamatayan, kaya pagbibigyan kita ng iyong hiling. Tumigil ka. Nang akmang sasalakayin ni Travis si Sebastian, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling lumapit. Isang binibini na nakabodycon na puting damit ang nanguna sa grupo. Ang kanyang maitim na buhok ay nakakalat sa kanyang likuran. Ipinagmamalaki niya ang mga katanji tanging katangian, na may isang pares ng maitim na kilay, mahabang pilik mata, likidong mga mata, at matangkad na ilong. Ang kanyang malarosas at mamasa-masang labi ay kumikinang na para bang inaanyayahan siyang tikman ang mga ito. Ang kanyang ivory, makinis na balat, ay nakadagdag sa kanyang ethereal beauty. Mukha siyang elegante, regal, at banal. Huminga ng malalim ang mga lalaking naruroon nang makita ang pinakamataas na dilag. Bawat galaw niya ay humahatak sa kanilang puso, at natagpuan nila ang kanilang sarili na nalulunod sa kanyang mga mata. Hindi napigilan ni Travis na sumulyap pa sa kanya. Sa kabila ng maraming magagandang babae na nakilala, wala siyang maisip na ibang babae na makakatalo sa kagandahang ito maliban kay Lillian. Ang babaeng dumating ay si Esme Bailey, na kilala rin bilang ang Belle ng Divinopolis. Esme, anong dinadala mo dito? Nakangiting lumapit sa kanya si Travis. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito, ngunit iniwasan nito ang pagkakahawak nito. Bakas sa kanyang mga mata ang galit, ngunit napanatili niya ang kanyang ngiti. Malubha ang sakit ng tatay ko. I'm here to get Dr. Wilder to treat him, paliwanag ni Esme. Dr. Wilder. Nalilitong tanong niya, wala pa akong narinig na Dr. Wilder. Hindi siya pinansin ni Esme, lumapit si Esme kay Sebastian at binati ito, Hi, Dr. Wilder.
I'm Esme Bailey. I'd like you to treat my father's disease. Is that okay with you? Nagulat at nainggit ang lahat ng mapagtantong nandito ang magandang babae para kay Sebastian. Kabanata 203. Nagsalubong ang mga kilay ni Travis. Esme, napagkamalan mo ba siyang ibang tao? Paano siya naging isang master healer sa napakabata niyang edad? Nirecommend siya sa akin ng isang kaibigan ko. I don't think there's a mistake. Naramdaman ang pananahimik ni Sebastian, inulit ni Esme ang kanyang sarili, Dr. Wilder, ang buhay ng aking ama ay nakabitin sa isang hibla. Mangyaring iligtas siya. Papayag ako sa anumang kondisyon. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Curious na tanong ni Sebastian. Iilan lamang ang nakakaalam tungkol sa kanyang galing sa medisina. Ni-refer ako ni Gina sa'yo, hayag ni Esme. Kilala mo ba si Gina? Mukhang nagulat si Sebastian. Gina Harris ang buong pangalan ni Gina. Tinawag din niya ang pangalang, Hydra. Siya ay inilayo at nakahiwalay, hindi nakikipag-usap sa mga tagalabas mula noong trahedya ng kanyang pamilya. Bilang resulta, hindi alam ng marami ang kanyang buong pangalan, at wala siyang maraming kaibigan. Tumanggo si Esme. Oo. Childhood friends kami ni Gina. We lost contact after her family got into trouble, and we recently reconnected. She recommended you after learning that I've been looking for everywhere for doctors. She told me your whereabouts. Tumanggo si Sebastian kay Esme. Sasamahan kita since kaibigan ka ni Gina. Dahil tinuring niyang kapatid si Gina, wala siyang dahilan para tanggihan ang paghingi ng tulong ng kaibigan. Salamat, Dr. Wilder. Natuwa si Esme nang pumayag si Sebastian na tumulong. Ipinangako sa kanya ni Gina na maliligtas ang kanyang ama kung tretuhin siya ni Sebastian, at lubos na nagtiwala si Esme kay Gina. Hindi ka makakaalis. Pinigilan ni Travis si Sebastian na umalis na may nagbabantang tingin sa mga mata. Ano ang ibig sabihin nito, Travis? Hinarap siya ni Esme. Ungol niya, itong jerk na ito ay kinausap ako at ginaya pa ang Supremo. Ang kanyang mga aksyon ay hindi mapapatawad. Kailangan kong kitilin ang kanyang buhay. Galit na galit si Esme. Ang aking ama ay naghihingalo, at si Dr. Wilder lamang ang makakapagligtas sa kanyang buhay, ngunit gusto mo siyang patayin. Gusto mo bang patayin ang aking ama? Hindi naman. Bakit ko gugustuhin na saktan ang magiging biyenan ko? Pero ang isang binatang tulad niya ay hindi posibleng maging master healer. You must have been lied to, paliwanag ni Travis sabay tawa. Nagalit si Esme. Travis Lloyd, tigilan mo ang kalokohan mo. Kailan mo pa naging father-in-law ang tatay ko? Pagyayabang niya, pumayag ang mga magulang mo na ipagkasundo ka sa akin sa kasal. It's a done deal. Napangisi si Esme. Well, sinisiguro ko sa'yo na hinding-hindi kita pakakasalan. Wala kang karapatang kwetyunan ang kakayahan ni Dr. Wilder. Ngayon, umalis ka sa daanan ko. Lukot ang ekspresyon ni Travis. He snapped, Esme, I don't care what you think. You shall be mine. Nilinggan niya si Sebastian at mahinang nagsalita, labing isang little brat, I'll spare your life for Esme's sake. Mas mabuting gamutin mo ang magiging biyenan ko o patay ka. Dr. Wilder, huwag mo siyang pansinin. Magpapasalamat ako sa iyo kahit na mailigtas mo man o hindi ang aking ama. Hindi ko kukonsintihin ang sino mang tumututol sa iyo. Saad ni Esme kay Sebastian bago hinawakan ang kamay nito at umalis. Galit na galit si Travis nang tumabi si Esme kay Sebastian, hanggang sa hawakan niya ang kamay nito. Gayunpaman, pinipigilan niya ang kanyang galit sa kabila ng pakiramdam na nakamamatay. Naisip niya, gawin mong kaaway ko ang sarili mo at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang isa pang araw. Walang sino man ang sumalungat sa kanyang kagustuhan sa kanyang buhay. Si Sebastian ang nauna. At saka, ang makitang si Esme ay nakikipag-cozy up kay Sebastian, anuman ang dahilan sa likod nito, ay sapat na upang pasiglahin ang selos ni Travis dahil hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong hawakan ang kamay ni Esme. Bagamat magkahawak kamay lang sina Sebastian at Esme, sapat na ang paningin para mapaalis si Travis.
Kabanata 204. Ang Bailey family ay pangalawa lamang sa mga Lloyd sa 10 great families ng Dragotha. Si Esme, na itinuring ng mga Bailey bilang isang prinsesa, ay maganda at matalino, na nakakuha sa kanya ng palayaw na pinakamagandang babae. Sa kabila ng kanyang mga pambihirang katangian, isa lang ang manliligaw niya sa ngayon, si Travis Lloyd. Ang sinumang interesado sa kanya ay hindi nang ahas na ituloy siya dahil bibigyan sila ni Travis ng mahigpit na babala. Sa madaling salita, maingat na nag-claim si Travis kay Esme. Kaya naman, walang ibang lalaki ang nang-ahas na kunin ang kanyang babae. Dahil doon, naging 22-year-old si Esme na walang karanasan sa pakikipag-date. Kailanman ay hindi niya hinawakan ang kamay ng isang tao mula sa kabaligtaran, maliban sa kanyang pamilya. Si Esme ay nagkaroon ng unang pisikal na pakikipag-ugnayan sa isang lalaki nang hawakan niya ang kamay ni Sebastian sa takot, na hindi niya gagawin kung siya ay kalmado. Sa paggawa nito, inilagay niya si Sebastian sa panganib. Nagmamadaling umalis si Travis sa hotel papuntang Davinopolis. Sa galit, nakipag-ugnayan siya sa alibughang manggagamot ni Dragotha, si Ezekiel Monaz. Napanalunan ni Ezekiel ang titulo para sa kanyang mahimalang kakayahan. Walang sakit na hindi niya kayang gamutin. Sa katunayan, matagal nang nakipag-ugnayan si Travis kay Ezekiel, ngunit hindi niya hiniling kay Ezekiel na tretuhin ang ama ni Esme, si Bob Bailey. Si Bob, na nagmamahal sa kanyang anak, ay hindi pinilit na pakasalan si Travis matapos malaman na siya ay tutol sa kasal. Nagalit si Travis kay Bob sa kadahilan ng iyon. Hindi lang niya tinanggihan si Ezekiel na gamutin si Bob, ngunit pinahirapan din niya ang mga Bailey na makipag-ugnayan kay Ezekiel. Gayunpaman, walang oras na mawala si Travis. Nagpasya siyang maglaro ng magaspang sa pamamagitan ng pagdadala kay Ezekiel sa tirahan ng Bailey at pagpilit kay Esme na magpakasal. Habang naglalakbay si Travis sa Ravenview sa pamamagitan ng helicopter, nakarating siya sa Davinopolis bago si Esme. Noong hapon ding iyon, dinala ni Esme si Sebastian sa tirahan ni Bailey. Marahil ay isang tango sa kanilang pamana ng pamilya, ang tirahan ng Bailey ay pinalamutian ng klasikal na estilo. Ang mga dingding at sahig ay puti, na may pop ng kulay dito at doon. Habang papunta sila sa tirahan ng Bailey, nakatanggap si Esme ng tawag mula sa kanyang ina, na nag-abiso sa kanya na si Bob ay naghihingalo. Pagdating niya sa bahay, hinawakan niya ang kamay ni Sebastian at nagmamadaling pumasok sa bahay. Magkahawak kamay silang lumabas sa kwarto ni Bob, na ikinagulat ng nanay ni Esme na si Marie Marshall at ng kanyang kapatid na si Rowan Bailey. Nag-aalinlangan na tanong ni Marie, Esme, siya ba ang Dr. Wilder na sinasabi nilang makapagliligtas sa buhay ng tatay mo? Tama. Ito si Dr. Wilder. Paglingon kay Sebastian, sinabi ni Esme, Dr. Wilder, nasa kama ang tatay ko. Pakisuyong tingnan mo siya. Mapatla ang kutis ng lalaki sa kama, at mababaw ang kanyang paghinga. Mukha siyang bubunutin anumang oras. Pinigilan ni Rowan si Sebastian na lumapit kay Bob. Tumigil ka. Rowan, anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Esme sa kanya. Ako dapat ang magtatanong. Ano ang ginagawa mo, Esme? Masyado pang bata ang lalaking ito para maging isang master healer. Nakakatawa ka, bulalas ni Rowan sa kapatid. Kabanata 205. Magtiwala ka sa akin, Rowan. Isang malapit na kaibigan ko ang nagpakilala kay Dr. Wilder sa akin. Siguro nga bata pa siya, pero isa siyang mahusay na doktor. Magtiwala ka lang sa akin at hayaan mo siyang gamutin si Dad, nag-aalalang nagpaliwanag si Esme. Kalokohan. Mahina ang kalagayan ni tatay. Hindi tayo maaaring magkaroon ng random na estranghero na mag-eksperimento sa kanya. Palayasin siya ngayon din. Sigaw ni Rowan. Nakakunot ang noo ni Sebastian na malamig na hinarap ni Sebastian si Rowan, nasa kritikal na kondisyon ang pasyente. Kapag hindi tayo nakikialam, uubos siya ng dugo at mamamatay sa loob ng kalahating oras. How dare you curse my dad? Nagalit, naramdaman ni Rowan na dapat niyang ibagsak si Sebastian. Dahil sa talento sa militar ni Rowan, ang pagpatay sa isang tao ay kasing dali ng pagdurog ng isang surot. Hindi ko sinusumpa ang tatay nyo.
Sinasabi ko lang ang totoo, paliwanag ni Sebastian. Kalokohan. Matari na sagot ni Rowan, maaaring hindi maganda ang kalusugan ng tatay ko, ngunit wala pa ring mangyayari sa kanya sa ngayon. Kung ipagpapatuloy mo ang pagsasabi ng mga ganyang pahayag, tuturuan kita ng leksyon. Rowan, hayaan mong subukan ni Dr. Wilder. Nami-miss mo lahat ng mga shot na hindi mo kinukuha. Mas mabuti nang subukan kaysa walang ginagawa, tama. Malapit na magmakaawa si Esme kay Rowan. Tumawa lang siya. Siyempre, wala kaming ginagawa. Baka hindi mo narinig, pero nakipag-ugnayan na si Travis kay Ezekiel Moniz, and they're on their way here. Kakahawak lang ba niya kay Ezekiel Moniz? Parang nagulat siya. Total kakakilala lang nila sa Ravenview hours ago. It sounds more than a coincidence para mahawakan ni Travis si Ezekiel Moniz sa loob ng ilang oras. Gayunpaman, masaya siya sa balita, alam niyang may pag-asa para sa kanyang ama. Si Ezekiel Moniz ay ang alibughang manggagamot, kung tutuusin. Rowan gleefully remarked, malapit nang gumaling si Dad sa tulong ni Ezekiel Moniz. Itong bastos dito, ilabas mo siya sa bahay namin. Magagalit si Travis na makita siya. Tumanggo si Marie bilang pagsang-ayon. Esme, tama si Rowan. Ayaw ni Travis kapag malapit ka sa ibang lalaki. Dapat pinaalis mo ang binatang ito. Nahihiyang sulyap ni Esme kay Sebastian. I'm really sorry. But don't worry, you didn't make this trip in vain. Here's a check for $10 million. Please accept it. I'll arrange for someone to drive you back to Ravenview. Hindi ko kailangan ng tseke. Sana lang hindi ka magsisi sa desisyon mo. Tumalikod si Sebastian para umalis nang hindi man lang tinitingnan ang tseke. Tiningnan lang siya ni Rowan ng masama. Dr. Wilder. Tinakbuhan ni Esme si Sebastian at muling humingi ng paumanhin, I'm really sorry. Dahil kaibigan ka ni Gina, sigurado akong may kaya ka. Pero sa nakikita mo, walang tiwala sa iyo ang kapatid ko. Wala akong magagawa kundi humingi ng tawad sa'yo. 11. Nagalit si Sebastian, ngunit ang walang katapusang paghingi ng tawad ni Esme ay nagpakalma sa kanyang galit. He stated, Ezekiel is a decent doctor, but he's not at the level to treat your dad. Isang awkward na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Esme, sa pag-aakalang siya ay nambobola. Kung ang alibughang manggagamot, si Ezekiel Moniz, ay nabigo na pagalingin ang kanyang ama, sino pa ang magagawa? Naramdaman ni Sebastian ang kanyang kawalan ng tiwala, ngunit hindi siya nag-abalang ipaliwanag ang kanyang sarili. Inabot niya sa kanya ang isang tableta, na nagsasabing, pinalinis ko ang tableta na ito. Bagamat hindi nito mapapagaling ang karamdaman ng iyong ama, maaari nitong iligtas ang kanyang buhay sa pinakakritikal na sandali. Mangyaring inumin ito. Salamat. Nagpahayag ng pasasalamat si Esme at itinago ang tableta kahit na hindi siya lubos na kumbinsido. Pagkaalis ni Sebastian, nagpakita si Travis sa tirahan ng Bailey kasama ang isang matandang lalaki ang kilalang Ezekiel Moniz, na kilala rin bilang alibughang manggagamot ni Dragota.